At nagbabalik ulit tayo sa ating segment, no? Ang huling banat ngayong Monday na Tambay Tales, no? Kasama nyo nagkolokoy ng radyo na si Epipanyo. Naway sana lahat nakapagmerienda na, no? Sana lahat ay nakakain na kani-kaninang turon. Uy, namiss ko yung turon. Actually, namiss ko yung turon. Dahil alam ko, nung high school ako ay tumatakas pa ako sa room namin before, no? Shoutout nga pala sa St. Joseph's Academy, no? Diyan sa may Bamboo Organ Las Piñas, no? Balakbakan. Tumatakas ako nan. Oo, noon. Para lang bumili ng turon. Sasabihin ko, CR lang po, ma'am. Yung pala, wala na. Bumibili na ng turon sa kantin, di ba? Ang galing na bata. Ang galing-galing na bata. Maligayang bati po, no, sa St. Joseph's Academy dyan sa Bamboo Organ Las Piñas, no, kung kayo ay nalilibre, no, at sa mga turista dyan, no, bisitahin nyo ang kanilang simbahan, no, na napakaganda at tingin nyo maigi yung organ dyan, no, gawa sa bamboo yan, kaya nga bamboo organ tawag dyan. Diba? Magandang hapon din sa mga taga BFP, no? Sa BFP Talon 2, no? Dito sa may BFRV Hall. Yan. Maligayang bati po, no? At maligayang bati kay Rachel Ann Rodolfa na nakikinig ngayon sa live. No, kanina nag-comment siya eh. Kuya Effie pa shoutout daw. Hindi shoutout. Ah! Okay na? Okay na ba yan, ha, Rachel? Okay na ba? Binabati ko rin sila. Sino ba? Meron pa eh. Ayan, sila Takora nagko-comment, 'di ba? Binabati ko kay Jan, no. Palakpakan na 'yan. Ayun, no. Ngayon ay 3:04 ng hapon. At talagang marami nangyayari sa ating lipunan na nabalitaan nyo ba, no? Siguro ano na lang, preview na lang siguro, no? Nalinis na ang creek dyan sa may Cobra Creek ba yun? Cobra Creek dyan sa may BFRV, no? Na nagkaroon ng teka saglit, i-search natin to. Nagkaroon ng Oplan kontra baha sa Pasong Cobra Creek dyan sa Aventine Hills, Barangay Talondos, no? Sobrang very good. Dahil ganyan, no, sa tuwing tag-ulan, no, talagang pagdating dyan sa may parte ng River Drive ay talagang umaapaw yung tubig. Okay, sa mga hindi nakakaalam, umaapaw po yung tubig ng River Drive. Kaya may mga pamilya or may mga bahay na apektado kapag may malakas na typhoon o malakas na ulan, no, kasi umaapaw yan, no, dumadalo yan sa mga bahay-bahayan. So ngayon, ginilinis nila, no, ginagawa nila ng paraan para maitigil na ang pagbaha sa ating lipunan dito sa Las Piñas, no. Palakpakan yan. Ang tawag sa kanilang programa ay Oplan kontra baha sa isinagawang creek inspection at dredging operation ng City Environment and Natural Resources Office o CENRO sa Pasong Cobra Creek. So ang tawag dyan ay dredging and destilling operations. Ayan. Siyempre kasama dyan si Mayor April Aguilar, no? At siyempre isa dyan may interview natin sana this week, no, by Saturday, may interview natin si President Yuan Toralbala, no. Dito lang yan sa Golden Tiger Radio, kaya abangan nyo, ha. Abangan nyo ako mag-i-interview, ha. Abangan nyo. Ano ba ang nakakalimutan, ha? Ay, teka, bago tayo magkalimutan, no, bago tayo magkahiwa-hiwalay ngayong hapon na ito, kayo rin ba ay nakapanood na ng Cocomelon pero pang trentahin?
Yung mga AI na lumalabas ngayon o lumalaganap online na ang tawag dito, teka bigyan ko yung sample paparinig ko sa inyo, okay? Paparinig ko sa inyo sample ha. Saglit. Kasi may ginawa yung ano namin, social media team, no, yung editor namin may ginawa. No, may ginawang meme about it. Okay, paparinig ko sa inyo. Narinig ba? Teka, ayan. 10-minute ice bath, I get crunchier, milder, and I promise not to attack your tear ducts. I'm stuffed. If you slipped and dumped too much salt in the soup, just throw me in raw. I'm a starch magnet. I'll soak up that extra salt and save dinner. Microwaves make me rubbery. Ovens take forever. Put me in a pan, add a drop of water, and cover me up. I get a crispy bottom and gooey cheese. Sticky situation? Not for me. A tiny drop of oil before you scoop, and the honey slides right off. Perfect measurement every time. Keep the soap away. I spent years building up this seasoning. I'm non-stick naturally. Just give me hot water and a scrub. Don't strip my oils. I usually... Ayan. Alam nyo ba yan? Yung mga meme na yan. Yung gawa ng AI na ikaw naman na gusto na matulog, no, tuwing hating gabi ay talaga naman wala. Hindi ka na makatulog kasi busy ka panood sa Cocomelon mo na yan. Ang makabagong Cocomelon, no, na pang trentahin. Pero aminin nyo kasi, no, cute na cute. Ako cute na cute ako dun sa mga yan, sa animation na yan. Although, alam kong gawa ng AI, pero at the same point, nakikitan ako. Ewan ko bakit. May something, may addictive substance nung pinapanood na to eh. Ito yung video na to eh, no. Mataas masyado yung dopamine level nito eh. Next dopamine. Diba? Masyado mataas. Kaya kapag pinanonood ako niyan, pinipigil ako yung sarili kong wag na lang. Hindi sa pag-support na sa gumawa, no? Pero ang taas masyado, nakaka-addict eh. To the point na hindi mo na alam kung anong oras na ba. Nakalipasan ka na ba ng gutom, di ba? Hindi ako against dyan. Pero ako, natutuwa ako. Ang inaalala ko dyan, yung mga matatandang na-addict na kakapanood niyan. Diba? Well, ang cute naman talaga. No? Ang cute naman talaga. Ay, nako. Ano pa ba? Ayun na nga. Teka. Alam niyo na ba yung nangyari nung Friday? Okay. So marami naman nakaalam na. Nakaalam, pero siguro ang magiging reaction ko na lang doon ay una gusto kong magpasalamat, no. Magpasalamat sa dating kong boss, no, si Papa Jackson, no. Gusto kong magpasalamat sa kanya dahil siya ang nagbukas ng pinto para sa akin dito sa industry ng radyo, okay? Maraming kaming instances na nung doon pa ako sa lumang stasyon, no, sa pinanggalingan ko. Nagbabatuan kami ng ideas niyan, no. Madalas talagang matututo ka eh. Yung naramdaman ko, natuto ako sa kanya eh. So sobrang grateful. At the same time, sobrang thankful kasi nakasama ko yung isa sa mga legendary sa radyo eh. No, actually 3 sila doon nakasama ko. Wala na akong ibang hiniling pa. Kumbaga, it's more than enough sa akin. Kasi nga, nung college ako, no, sa mga hindi nakakaalam dyan, nung college ako, lalo na nung nag-pandemic, talagang tutok kami sa kanila. Dahil, actually, sila naman talaga yung bumuhay nung pandemya eh. Nung time na inaayos ni Padjak yung stasyon, yung talagang yung contents ay talagang sagaran, di ba? It made a mark on me nung college ako. It made a mark on myself, lalo sa pangarap ko dito sa harapan ng radyo, 'di ba? It made a mark. It's a huge mark, 'di ba? And it's not a doubt, no. Hindi siya how can I put this into words? Hindi ko siya, parang ano ba? Hindi ko pinagkakaila na siya yung nag-una kong boss at yan, nalundo tayo.
hindi ko pinagkakailan. O siya, una ko naging boss at naging mentor sa pagdating sa larangan ng ito, radyo. No, si Kara, si Gandang Kara, si Kuya Chico, no. Ibang klase. And I guess never ako mapagod kwento kung ano ba yung mga things na natutunan ko sa kanila. And ayun, sadyang may mga pagkakataon lang talaga na that's life eh. So pinaghiwalay ng tadhana, no, pero alam ko naman na they will be always here in my heart. Kasi sila unang turo sa akin kung paano sumalta dito, kung paano isipin mo, isang legend, tatlong legendary ng radyo ang nagturo sa apat pala, si Tita Cora pa, di ba? Marami actually, from the back end, maraming. And I guess yung Friday, yung iba doon, and di ko alam kung if I'm allowed to say it, di ba? Hindi ko alam kung if papayagan ba akong ikwento pa further. Pero one day I will tell you din, di ba? I will tell you din on what really happened and how did I got here. So, but for now, I must enjoy, no, my new home here sa Golden Tiger Radio, no? I am currently enjoying sobrang laking pasasalamat ko kay Sir Alvin sa pagtanggap, no? Sa mainit na pagtanggap sa akin, no? Kasi sa mga hindi nakakaalam is he came from same company din before. So, hindi pa ako tao nito. Siguro isa pa akong fetus. But then again, maraming salamat, no. Maraming salamat sa pagturo. Maraming salamat sa embed sa akin ng pagiging puso o pagkakaroon ng puso sa larangan ng radyo. No, yung kaya kong sabihin sa ngayon. Kasi hindi siya nagkamali, no. Wala yung sa sinabi niya na lahat ng dumaan sa kanya nag-jumpstart yung career. Totoo 'yun. I can vouch for that. I can really vouch for that, no. And syempre, I wouldn't be here if hindi rin niya ako tinuruan kung ano yung mga bagay, no, na kailangan ko matutunan sa pagiging DJ o di kaya pagiging radio person talaga. Kasi sa totoo lang, no, ewan ko kung alam na ito or something, but bata pa lang ako, nakikinig ako sa kanila, no? Bata pa lang, no? Kaya nga ayoko nga i-brought up kasi nga sasabihin nila nakakatanda naman. Pero bata pa lang talaga ako, no? Nakikinig na ako sa kanila, no? I really wish before, no, na sana, no, ako din gusto ko rin maging DJ, pero yun nga, nandito na tayo sa Golden Tiger Radio bilang isang DJ, no? And if it wasn't for that just one dream na natap ko nung college, I can tell the whole story of it kung paano ko din napunta doon. Maybe one day. But all I have to say right now is I wanna enjoy the rest of my career here sa Golden Tiger Radio. I wanna invest on here yung skills ko na natutunan ko doon sa industry na yon. Yung mga techniques kung paano ba maging isang radio guy, kung paano maging isang DJ, no? And yeah, I just wanna say thank you very much, Sir John, di ba? Sir John Gerprele, maraming salamat po. Papa Jackson, maraming salamat. Tita Cora, maraming salamat. Kuya Chico, maraming salamat. Ganda Kara, si Ma'am Clarice Magbuo, no, maraming salamat sa iyo. Madam, kasi kung di dahil sa'yo, no, actually sinabi ko na to sa kanya one time eh. I mean, this year ata ko siya sa kanya sinabi na if it wasn't for her, I don't know, not if it wasn't for her. Sinabi ko sa kanya,
na hindi ko makakalimutan yung time na wala pa akong diploma pero hinire niya ako. Yun yung thing na yun. Wala pa akong diploma pero hinire na niya agad ako. Kasi before I was just an OJT eh. I was just being absorbed. No, tinawagan niya ako in the middle of the night na tinatanong niya ako na gusto mo bang bumalik sa energy para mag-work? And clearly I said yes. And yeah. If it wasn't for her, I wouldn't have a job. No, sa stasyon na yun. So, I say thank you. No, sa kanila lahat. And now, may our path be a different one. But I do hope. No, I do still hope na ma-prosper pa yung pagturo nila sa mga nangangarap kagaya ko. And isa lamang akong tanging paano bang yung Tagalog? Sama ako kasi mag-Tagalog eh. Isa lamang akong tagahanga nila noon na naging katrabaho nila. 'Di ba? And ayun. Maraming salamat sa inyo. Hindi baka sabihin nyo, sinasakyan ko dahil to. Hindi. Dahil laging boss ko siya. Dahil laging mabuti ko siyang boss. And siguro ito na lang. Sige, may share ako sa inyo. Okay, makinig kayo ha. There was a time na kakatapos nilang umere nun, si Pajak. Kakatapos nilang umere nun. Actually, sinabi ko, ni-reveal ko na nga sa kanya eh. Itong Friday lang din eh. There was a time na binigyan niya ako ng mushroom chicharon. No, mushroom chicharon yun. 3 yun. Spicy, sour cream, tsaka cheese. Sa office ko. And at that time, I don't have any money. This is true story. I don't have any money to buy an extra food for myself. And imagine it is 12 a.m. in the morning. 12 noon, kumbaga. Tama, 12 a.m. And hindi ko makakalimutan na pinapunta niya ako sa office niya para iabot yung 3 yun. I guess that is the most meaningful thing na na nangyari sa amin dalawa, no. Dahil at that time wala nang akong pera. Wala akong pera. Wala akong extra. May pera ako. Wala lang akong extra pera para bumili pa ng pagkain. Ng extra na yun. Kumbaga, yung baon ko na yun pera for that day ay ubus na. Okay na yun. Sapat na yun. Pamasahe ko na. Puyat ako noon. Pagod ako noon. No? At the same time, binigyan niya ako ng food. Yung chicharon nga, yung mushroom chicharon. Binigyan niya ako ng food. Kasi, I don't know if na-feel niya. But I know he felt that. Nagutom na talaga ako nun. It means so much. It means so much to me. It means so much to me. No, na hanggang ngayon hindi ko makakalimutan yun. Talagang kinain ko yun. Yung 3 yun, inubos ko yun within 1 hour. Or 30 minutes or less pa nga eh. Dahil, gutom na nga ako nun. Puyat pa ako. Binigyan niya ako ng mushroom chicharon. Just to cope up with that hunger. Kaya ibang klaseng boss yan. Ibang klaseng boss yan. Napakabait. No? And now, he stepped down as station manager. Stepped down as, I don't know, being a DJ or what. I just want to say thank you. Diba? Ngayon, meron na akong license to go on air.
And meron na akong way to say thank you. Diba? Gagawin ko na. Ito yun. Maraming salamat. Sobrang salamat. Maybe one day, masuklihan ko sana, no? Maybe one day, mabawian kita. But then again, hindi ko makakalimutan yun. At yun ang kwentong kaya kong ikwento sa, sa ibang mga estudyante ng larangan ng radyo. Meron din naman, actually, hindi lang naman si Pajak. Meron din naman yung boss ko dito. Actually, nagpakain nga siya ngayon no? Saludo talaga ako sa mga boss na mababait. Talaga. Si Sir Alvin, si Pajak, ayan yung mga mababait kong boss. Ngayon, boss ko si Sir Alvin. Naging boss ko si Pajak. Ano pa ba kailangan kong hilingin? Pareha silang mabait. Nuknukan ng kabaitan. No? Sana lahat ng boss ganyan. No? Sana lahat ng boss ay mababait. No? Kasi iba rin Iba rin yung feeling kapag nasa back-end ka eh. Iba rin yung feeling kapag empleyado ka. Nakakapagod talaga. Pero mawawala yung pagod na yun if ang boss mo ay very compassionate. Whether, alam mo yun, puyat ka, pinagdadaanan ka, may intindihan ka nila. At sa mga power tripper na boss dyan, no? I may not call your name right now. Pero tigilan mo na yan. Tigilan mo na yan. Hindi maganda sa mental health ng empleyado mo. Mas lalo nang hindi maganda yan sa itsura mo. Yung mga boss dyan na akala mo senyorito, no, prinsipe ng kumpanya o tagapagmana. Mga boss dyan na walang awa, no? Walang awa sa mga empleyado nila na pinag-work nila overtime without pay. Tigilan nyo na yan. Magbago na kayo. Gayahin nyo yung mga boss na kagaya ni Sir Alvin at ni Papa Jackson na very compassionate sa empleyado. Because a compassionate leader ay merong mga followers yan na gustong gawin yung trabaho nila ng maayos. And then again, hindi ako magkakamali dun because in my own two eyes, I saw two faces. I saw two differences of a compassionate leader and a very cruel leader. Ayun lang. Ayun lang yung gusto kong ikwento ngayong third job natin dito sa Tambay Tales. No? Maraming salamat. No? Maraming salamat. Muli, bukas, abangan nyo ako 1 to 4 p.m. Dito lang yan sa Facebook page ng Golden Tiger Radio. No? Sa Facebook page. Sa IG, no? Sa TikTok, kung may TikTok man. At yeah. Hi. It's a new start, no? Andiyan na si Kaylo. Tama, andiyan na si Kaylo. Si Madam Needs, andiyan, nasa harapan ko. Kanina nagbabateng-gang nyo kami. Si Alvin nasa labas, no? Ang may-ari ng kumpanyang ito na sobrang bait. Nagpakain siya kanina, kare-kare. Muntik na ko high blood din eh. Gayahin nyo. Okay, paalala lang, gayahin nyo ang leader o boss na very compassionate sa mga nagtatrabaho under his or her term. Ha? So yun, no? It's 3:26 in the afternoon. Ako'y magpapaalam na muli, ako to ang Kolokay ng radyo. Walang iba kundi si Epipanyo. Same time, same voice, same app, same page. Dito lang yan sa Golden Tiger Radio. At yun. Bye. Anyways, i-like nyo yan ha. Yung bet natin, huwag nyo kakalimutan ha. Maraming salamat mga Tiger Kada.
I will I will be leaving you now with ano ba pwede? Ano ba gusto nyo? I will be leaving you now with MYMP, Set You Free, only here on Golden Tiger Radio. Streaming online, all your favorite hits. This is Golden Tiger Radio.